Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang sickle cell anemia. Ang precipitating factor ay ang direktang kadahilanan sa mga sakit. Ang precipitating factor ay pwedeng modifiable or non-modifiable at sa diskusyon na ito ay precipitating factor non-modifiable. Wala pong predisposing factors para sa sickle cell anemia. Sa bawat cells ay merong nilalaman na 23 pairs of chromosomes. Ang 22 na pares ay tinatawag na autosomes at ang pang 23 na pares ay tinatawag na sex chromosomes or gender chromosomes. Ang mga pagkakaroon ng pagkakaparis-paris ng chromosomes ay nanggagaling sa mga magulang. Ang kopya ng chromosome ay isa galing sa nanay at ang isa naman ay galing sa tatay, kaya't ang mga anak ay kombinasyon ng chromosomes ng mga magulang. Sa lahat-lahat ng chromosomes ay merong pagkakakilanlan or blueprint. Ito ay tinatawag na deoxyribonucleic acid or DNA. Ang chromosome pair 11 ay merong hemoglobin gene at ito ay ang hemoglobin beta gene at ang hemoglobin alpha gene. Kung ang tao ay merong isang depektibong DNA tulad ng sa hemoglobin beta gene ay maituturing na carrier. Ngunit walang mga sintomas na nararamdaman. Sila ay normal sapagkat isang depektibong gene lamang ang meron. Sa kalaunan, ang mga tao ay magkakaroon din ng sariling pamilya. Ang babae na merong depektibong gene para sa hemoglobin at ganun din ang lalaki ay maipapasa nila ito sa kanilang magiging mga anak. Ang female egg at ang sperm ay dala-dala ang depektibong gene ng hemoglobin at nang magsanib puwersa ay nabubuo ang panibagong 23 pairs of chromosomes. Ibig sabihin, ang nabubuong bata sa tiyan ay nakatanggap ng dalawang depektibong genes na galing sa nanay at sa tatay. Habang nade-develop ang bata sa loob ng tiyan, ay naproprocess naman sa chromosome 11 pair ang depektibong genes ng hemoglobin. Bago pa ipanganak ang bata ay nabuo na rin ang mutated hemoglobin beta gene o ang depektibong hemoglobin beta gene. Ang batang iniluwal na merong depektibong gene sa hemoglobin o ang tinatawag na defective hemoglobin beta gene ay hindi na makakabuo ng dalawang subunits of protein na kung tawagin ay beta globin. Ang naproduce ng defective hemoglobin beta gene ay ang abnormal version ng beta globin at ito ay tinatawag na hemoglobin sickle cell or sickle hemoglobin. Ang hemoglobin alpha gene naman ay nakakabuo pa rin ng dalawang normal na subunits of protein na kung tawagin ay alpha globin. Ang naproduce na hemoglobin sickle ng depektibong hemoglobin beta gene ay hindi makakadikit sa iron ng heme. Ang iron ng heme ay siya namang dumidikit sa molecules ng oxygen sa lungs. Ang alpha globin naman ay normal na nakakadikit sa heme at sa molecules ng oxygen sa baga. Ibig sabihin na ang hemoglobin ay merong dalang kulang na oxygen habang umiikot sa pamamagitan ng blood circulation. Ang depektibong hemoglobin beta gene ay mas aktibo kaya't mas maraming naproproduce na hemoglobin sickle kaysa normal na produksyon ng hemoglobin alpha. Ang hemoglobin ay nakakapaloob sa pulang dugo o ang tinatawag na red blood cells or RBC. Kumbaga, ang red blood cells ay merong maraming hemoglobin sickle kaysa normal na hemoglobin alpha kaya't nagiging crescent or letter C na hugis ang red blood cells at ito ang naging rason kung bakit marupok o fragile, matigas o rigid, malapot o sticky, clumping o nagkukumpulan at clotting o nagdidikit-dikitan ang mga red blood cells. Dahil dito ay naaapektuhan ang mga sumusunod. Apektadong produksyon ng red blood cells. Ang naproduce ng bone marrow na red blood cells ay merong depektibong hemoglobin beta kaya't nagkakaroon ng anemia at kung hindi naagapan ay magiging severe or malala ang anemia. Apektadong lifespan ng red blood cells. Ang normal na red blood cells ay nabubuhay sa loob ng 120 days at napapalitan ito sa tamang panahon. Ang depektibong hemoglobin beta ay ang dahilan kung bakit ang red blood cells ay nabubuhay na lamang sa loob ng 10 to 20 days. Ang pagkakamatay ng red blood cells ay dahil na rin sa pagiging marupok o fragile. Ang maagang pagkakamatay ng depektibong red blood cells ay tinatawag na hemolysis or hemolysis na pwedeng maging severe
hemolysis kaya't nagkakaroon ng anemia or severe anemia. Apektadong blood circulation. Ito ay dahil sa pagiging matigas o rigid, pagkukumpulan o clumping at pagkakadikit-dikit o clotting ng red blood cells na nagiging sanhi sa pagkakabarado ng daluyan ng dugo. Ang pagkakabarado ng daluyan ng dugo ay nangyayari sa kahit saang parte ng katawan lalo na sa mga maliliit na mga ugat. Dahil sa pagkakabarado ng mga ugat o daluyan ng dugo ay malimit na nakakaramdam ang pasyente ng pananakit ng mga ugat, pananakit ng buto, pananakit sa kalamnan, joints, pananakit sa kasukasuan, at ang pain na nararamdaman ay tumatagal din ng ilang oras o ilang araw. Dahil na rin sa obstruction ay hindi nakakaikot ng mabuti ang white blood cells na tagapangalaga ng immune system kaya't merong pagkakaroon ng dactylitis, inflammation or infection. Dahil din sa obstruction ay posibleng magkakaroon ng komplikasyon tulad ng pagkakamatay ng tissue or pagkakamatay ng buto o ang tinatawag na infarction. Apektadong nutrition distribution. Ang lahat ng nutrients, vitamins, tubig, minerals at iba pa ay sumasama sa daloy ng dugo pero ito sila ay hindi na po nakakaabot sa dapat mapuntahan sapagkat ang daluyan ng dugo o ang mga ugat ay barado na kaya't apektado ang paglaki ng bata o ang pagkakaroon ng pubertal stage development. Dahil sa kakulangan sa nutrients ay meron ding pagkakataon na magkakaroon ng infection. Apektadong spleen. Ang daluyan ng dugo o ang ugat na konektado sa spleen organ ay barado, kaya't ang dugo na nasa loob ng spleen ay hindi makakalabas. Ito ay tinatawag na splenic sequestration. Ang splenic sequestration ay merong sintomas tulad ng paglubo ng tiyan, panghihina ng katawan, pamumutla ng labi, mabilisang paghihinga, pagkakauhaw, pananakit ng tiyan sa kaliwang bahagi, at ang mabilis na tibok ng puso. Ito ay nangangailangan ng agarang operasyon. Dahil sa mga sintomas na nararamdaman ng pasyente, lalo na ang pain na tumatagal ng ilang oras at ilang araw, ay talagang magpapakonsulta sa doktor upang malaman ang kadahilanan. Dahil sa ginawang medical health history assessment, genetic testing, high performance liquid chromatography, CBC, at ang hemoglobin electrophoresis ay saka palang malalaman ng nanay at tatay na sila pala ay carrier ng depektibong hemoglobin beta gene at ang anak nila ay dumadanas ng autosomal recessive sickle cell anemia. Ang chromosome pair 11 na kung saan nakapaloob ang depektibong hemoglobin beta gene ay kasama sa 22 autosomal chromosome pairs kasi ang ika-23 chromosome na pair ay sex or gender chromosomes. Ang ibig sabihin ng recessive ay nakuha ang isang depektibong hemoglobin beta gene sa nanay at nakuha ang isang depektibong hemoglobin beta gene sa tatay. Kaya't ang resulta ng mga pagsusuri ay ang autosomal recessive sickle cell anemia. Ang sickle cell anemia ay napapabilang sa grupo ng sickle cell disease. Ang sickle cell anemia ay ang pinaka-common. Ang ibang sickle cell disease ay ang sickle hemoglobin C disease, sickle beta plus thalassemia at ang sickle beta 0 thalassemia. Ang sickle cell anemia ay nangyayari all over the world pero mas nagkakaroon sa Africans, Black Americans, Americans at iba pa. Ang medical management ay ang pagsasagawa ng newborn screening, laboratory monitoring at blood transfusions. Ang mga gamot na binibigay ay ang hydroxyurea, L-glutamine, oral powder, crizanlizumab, voxelotor, pain reliever, iron chelators, folic acid, and antibiotic if needed. Ang surgical management ay ang stem cell transplant. Ang nursing management ay sa pamamagitan ng mga ito: impaired gas exchange, ineffective tissue perfusion, acute pain, risk for fluid volume deficit, risk for impaired skin integrity, and deficient knowledge. Ang prognosis para sa sickle cell anemia ay fair. Maraming records na makikita na nabubuhay din hanggang 40 years old plus ang taong merong sickle cell anemia basta't ma-detect ng maaga at mabigyan agad ng therapy o treatment. Ang pinakamataas na edad na naitala ay 94 years old na merong sickle cell anemia. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits!